Hello science fans! Ang ating pag-uusapan ngayon ay isang exciting pero controversial na topic, ang genetic engineering. Ano nga ba ang genetic engineering? Kung papasimplihin natin, ito ay ang pagsusulat muli o pag-iiba ng DNA ng bawat bagay na buhay. Kasama na doon ang mga tao. Imagine niyo na lang na para tayong nag-i-edit ng isang script ng pelikula. Pero sa halip na binabago natin ang storya, binabago natin ang blueprint ng buhay mismo. Ang genetic engineering ay pwedeng pagandahin ang mga bagay-bagay katulad ng talino o lakas. Pero meron din tayong gene therapy na tinatama ang mali, katulad ng pag-ayos ng isang gene na na-mutate at nagkukos ng sakit. Pareho ay tungkol sa pagbabago ng mga genes. Yung isa ay para sa upgrades at yung isa naman ay para sa repair. Parang galing sa science fiction, di ba? Pero ito ay totoong bagay at marami nang nagtatanong tungkol dito. Paano pag sumobra ang ginawa nating genetic engineering? At ano ang mga pwedeng maling mangyari? Bago ko sagutin ang mga katanungan na ito gamit ang siyensya, gusto ko munang mag-hi sa ating mga bagong manonood. Ako po si Chona and I'm your resident Filipina scientist. Isa po akong mananaliksik in the field of molecular ecology. Pero alam niyo po ba na nagsimula ako bilang isang genetic engineer? Isa rin po akong guro. At gustong-gusto ko pong excited ang ating mga estudyante tungkol sa concept ng progress. Pero dapat alam din nila kung kailan tayo dapat mag-slow down. At ang siyensya ay ang aking science communication channel, kung saan gusto ko pong pasimplihin ang mga komplikadong science topics at mabuksan pa ang oportunidad para pag-usapan ito kahit nas hindi mga siyentipiko. Ngayon, para pag-usapan kung bakit nga ba bumibigat na naman ang mga tanong tungkol sa genetic engineering, balikan natin ang 2018. Kilala niyo ba si He Jiankui? Na-shock ang buong mundo sa kanyang announcement nung sinabi niya na may pinanganak na kambal na mga babae na immune sa HIV. Nakakamangha, diba? Pero ang storya ay medyo nakakatakot din. Maraming nagalit sa trabahong ginawa ni He Jiankui. Bakit? Para simulan, ang kanyang mga eksperimento ay ginawa ng sikreto. Walang nagbabantay dito. At ang pinakamalaking issue ay ang pagbabago ng gene sa tao ay pwedeng magresulta sa mga bagay na hindi natin ine-expect. Sa pagbabago ng isang parte ng genetic code, pwede kang aksidenteng gumawa ng mutation sa ibang lugar. Imagine mo lang sa computer programming, mabago mo lang ng konti ang isang parte ng code, pwedeng mag-crash ang buong sistema. Sa mga baby na ito, yung mga potential na pag-crash ng sistema ay pwedeng makita natin bilang mga unforeseen health problems sa kanilang kinabukasan. At yun ay isang risk na walang prepared na harapin. Pero, marami pang dahilan kung bakit natatakot ang mga tao sa genetic engineering. Pag nagbabago tayo ng genes, merong risk na merong off-target effects. Ang ibig sabihin nito ay habang inaayos mo ang isang gene, pwedeng may nangyayaring iba or mutation sa ibang lugar ng ating genome. Ang ibang mga lab experiments na ginawa na sa hayop ay nagpakita ng problemang ito. For instance, may mga eksperimento na ginawa sa daga, na kung saan pagkatapos ng gene editing, may mga unwanted consequences na nangyari, katulad ng mabilisang pagtanda ng daga o ang pagtaas ng cancer risk nila. Imagine nyo kung ang mga uri ng pagkakamali na ito ay nagawa sa tao. Napakahaba ng magiging impact nito. Lalong-lalo na kung maipapasa natin ang mga genes na ito sa mga susunod na henerasyon. Isama na natin na ang genetic engineering ay hindi lamang tao ang naaapektuhan. Meron din itong mas malaking consequence para sa kalikasan. Isipin nyo, paano kung may mga genetically engineered crops o di man kaya ay hayop na napakawalan sa environment? Parang harmless? Well, kailangan nating pag-isipan. Kapag wala tayong paraan para makontrol ang pagdami ng mga genetically engineered organisms sa ating kalikasan, pwede nilang ma-disrupt ang ecosystem at ma-outcompete ang mga natural versions ng mga hayop at halaman na ito.
Meron pang concern na ang mga bioengineers ay hindi sinasadya o pwede ring sinasadya na gumawa ng mga microorganisms o pathogens na nakamamatay. At dahil dito, magkakaroon ng napakaraming bagong sakit. At sa ating mundo ngayon na nagre-recover pa lang sa isang pandemic, napakalaking threat nito. Ngayon, pag-usapan naman natin ang ating identity. Kung sinimulan natin na i-engineer ang mga tao para mas maging better, ano na ang mangyayari sa ating sense of self? Imagine nyo na nakatira tayo sa isang mundo kung saan ang ilang aspeto ng iyong pagkatao, katulad ng iyong katalinuhan, ng iyong lakas, o kahit ang iyong personality ay dinesign sa isang laboratorio. Pwede mo kayang maramdaman na ikaw ay less human? At ang society ba ay itatrato sila ng pareho? Nakakatakot ang concept ng alienation sa paggawa ng isang class ng mga tao na kakaiba kesa dun sa mga pinanganak ng natural. It's a slippery slope at hindi pa natin masyadong naiisip ang psychological at social implications nito. Pero beyond sa ating personal identity, mag-zoom out naman tayo papunta sa society. Ang genetic enhancements ay pwedeng gumawa ng makabagong social inequality. Ang katotohanan ay, ang mga mayayaman lang ang maaaring pwedeng maka-afford ng genetic upgrades para sa kanilang mga anak. Imagine nyo, mas magandang kalusugan, mas matalino, at pwede ring mas mahabang buhay. Wow! Ito ay magdudulot ng isang modern form ng eugenics, kung saan ang mga mayayaman ay hindi lang nakaaangat dahil sa pera nila, pero sila rin ay magiging biologically superior. Ito ay isang ethical nightmare na pwedeng makasira sa ating society. Ano na nga ba ang iniisip ng publiko? Well, divided pa rin ang opinions ng mga tao. Yung iba, gusto nilang i-push natin ang boundaries ng science. Pero yung iba, pakiramdam nila ay naglalaro tayo ng apoy. And honestly, pareho silang may valid na punto. Kung tutuusin, ang genetic engineering ay pwedeng baguhin ang medisina, agriculture, at pati na rin ang human potential. Pero yun na nga, nakakatakot yung mga risks. At pag nagkatotoo sila, ang mga resulta ay pwedeng catastrophic ang maging epekto sa atin. But what do you think? May opinion ka ba tungkol sa genetic engineering? Ang mga risks ba nito ay ina-outweigh ang mga rewards na pwede nating matamasa? Let us know your thoughts in the comment section below.